Magandang umaga. Magandang umaga mga kaibigan. Lala ko lang yung nag-vlog na babae sa FB yata yung tungkol sa driver. Kasi napakagandang pakinggan ang vlog ng driver ng dalaga na yun para sa mga driver. Pero sa tingin ko noon, napakaganda ng maging driver. Pangarap ko mula nung bata pa ako noon, pangarap ko na maging driver. Kasi ang pagkakaroon ng lisensya, parang panghabang buhay na hanap buhay natin. Kahit saan ka magpunta, pwede ka mag-apply ng driver, basta lisensyado ka. Walang problema yun. Tapos parang na rin yung driver yung kumikita ka na, nakakapasyal ka pa. Tulad sa akin, kung hindi ako naging driver, hindi ako makakarating ng iba't ibang lugar. Hindi ako makakadaan ng San Juanico Bridge kung hindi ako driver. Hindi ako makakarating ng Davao kung hindi ako driver. Hindi ako makakarating ng Bukidnon, yung tinatawag nilang Sigsag Road, kung hindi ako driver. Hindi ako makakarating ng Cagayan de Oro kung hindi ako driver. Pangalawa at panghuli, hindi ko talaga mararating yung Marawi kung hindi ako naging driver. Kaya masasabi kong napakaganda ng maging driver. Pero sa ngayon, parang nakakapanglumo. Kasi parang hindi na panghabang buhay na yung maging driver Maraming natatakot na mga driver dahil kabi-kabilaan yung mga huli. Tapos una may demerit points. Pagdating naman sa mga timbangan, nandun din sila lahat ng mga exit. Mayroon entry, mayroon. Tapos yung dating nagko-container ako dati sa pier, lahat ng container hindi naman tinitimbang. Talagang yun, accepted yun. Pero ngayon tinitimbang na, tapos titikitan. Napaka medyo hindi na gaanong yung maging driver. Sa ko lang. Pero sa mga bagong gustong mag-aral ng maging driver, hindi ko naman sila inaano. Pero ang masasabi ko lang, kung may pagkakataon kayo na magkaroon ng ibang trabaho, basta professional din. Kasi nakakatakot na maging driver. Marami nang natatakot maging driver. Kasi ito lang ang alam na hanap buhay ng ibang tao. Tapos pag na-demerit point ka ng 40, wala na. Back to zero ka, kumbaga. Anong papakain mo sa pamilya mo kung mawalan ka ng lisensya? Magko-construction ka, kung ano-anong trabaho. Maliit na yun, kumbaga para sa aming mga driver. Hindi na sana naman mga makarating sa government na ang pinapag-uusap lang namin lahat ng mga driver siguro yung tanggalin na ang demerits point. Okay lang naman sa amin mahuli, pero yung masakit yung demerits point na yan, kasi nakakatakot umabot ka ng 40, biyahe ka ng biyahe, nahuli ka ng nahuli lagi lang. Tulad ng timbangan, overload, magkano yun? Tubos nun, nasa 2.5. Tapos yung demerits point nun, 5 points yata Ayan. Yung payo ko dun sa mga gustong maging driver, kung mayroon kayong na skill talaga na talagang panghabang buhay din na trabaho, doon na lang kayo sa driver. Kasi ayaw ko lang, marami pa rin siguro dito sa video na to, pero nakakalungkot na lang ngayon
marami nang nababasa tulad sa grupo namin na TDSP. Marami na doon na sana tanggalin na yung demerit point, sana yung mga container ba na galing sa pier, hindi na sana dapat tinitimbang dahil hindi naman nila alam kung anong load nun, anong timbang nun. Basta kukunin lang nila yun, ilalabas. Sana makakarating sa kinaukulan ang video na ito. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat.